Hello church and attendees. Ang date ay December 26, 2025. At ang panibagong lecture series na ninanais ko pong talakayin sa inyo, lolobin ng Panginoon ay magpatuloy ito ay tungkol sa rebellion. Nakapagtalakay na ako ng isang beses na paksang ito at i-review ko ito after natin ng prayer. So, simulan natin ito sa pananalangin. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa kabutihan mo para mapangunahan niyo po ang inyong lingkod sa paksang natapos on spiritual gifts. Salamat rin po sa iyong pangunguna sa panibagong paksang ito. Gamitin niyo po ito, Panginoon, para mapunahan muli ang pag-iisip ng bawat mananampalataya at ang puso na mabigyan po ng mga babala laban po sa rebellion na maraming beses pong nangyari sa lumang tipan at maging sa bagong tipan. Gamitin niyo po sana ito para maging salamin sa bawat isa na ito ay isang pagkakasala na kung hindi po iingatan ng bawat isa ang kanilang mga puso, ang aming mga puso ay maaari din pong magawa. Maraming pagkakataon po sa church na kung saan ang mga dating kaanib ay wala na sapagkat sila po ay nagrebelde. Sana maingatan po ito ng bawat isa, ng mga taong rebelde at ang mga aral na dapat pong ingatan. Hinahingi ko, Panginoon, ang iyo pong pangunguna sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ang pagpapala po para makapagbigay ng commitment ang bawat isa laban sa rebellion ay kailangan mo nang matuto. Sana, Panginoon, ang gawain ito ay magbigay din po ng kaluguran sa iyo. Sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen. Okay. So, review muna noong unang beses na nagtalakay ako tungkol sa rebellion. So, mula sa Torah or yung Law of Moses, mayroon pong hayag ang Panginoon kung ano ang kailangan gawin ng mga Ebreo kung ang kanilang anak ay rebelde. Ang rebelde doon na tinukoy ay mula po sa Hebrew word na sarar ay yung pagtalikod. Sa konteksto ng bahay, pagtalikod sa sa kanyang magulang. Turning away from the parents. At gagawin niya ito kasi another Hebrew word ng rebel or rebellion is yung mara, na ibig sabihin ay bitter. So kapag ang puso ay puno na ng kapaitan, darating talaga yung punto na tatalikod ang tao. So dahil sa bitter, yung anak sa magulang, tumalikod siya sa magulang. Ibig sabihin, hindi na siya nakikinig sa magulang. At kung tumalikod sa magulang, meron siyang kakaharapin. Ang kakaharapin niya na ay sunod na ang kasalanan o mga kasalanan. So kaya, yung umiibig sa kasalanan kaysa sa katuwiran, marami ang mawawala sa kanya. At sa Torah, para sa mga Hebreo, kapag ang pasaway na bata, anak ay hindi talaga nakikinig na sa magulang, yun sa batas nila, kailangan i-surrender na yun sa mga namumuno sa bawat tribe o yung mga elders. So kaya, what to do with
him or her, kung ang anak lalaki o kaya babae. So una, dapat sisikapin ng magulang na i-chasten o disiplinahin. Ang purpose noon, may kasama yon na pagpalo, ng purpose noon para hindi niya na ulitin, para matuto siya. Sa pangangaral ng magulang na may kasamang pagpapalo, ay nawa sana ay matututo, ay tutuwid na nung anak. Kaya lang, ayon sa batas, dahil nangyayari nga talaga na minsan yung anak ay dahil sa bitter na, tumalikod na kahit paluin mo, hindi na siya nadadala, natututo. So, ang tawag na doon ay hopeless na siya, wala nang pag-asa. Hindi na kaya ng magulang. So, sa Torah, pag hindi na kaya ng magulang, kailangan itiwala na ito sa elders ng tribe. At ano naman ang gagawin ng elders according sa Torah? Paparusahan na siya. Kasi nga wala na, hindi na madala sa pagpapalo, hindi na madala sa pangangaral. At babala ito na ayon sa Panginoon, ang kaparusahan niyan sa huli ay ang kamatayan. So kaya, isang ebidensya lang ito ng pagre-rebelde, ang hindi pakikinig, ang hindi pagsunod, ay kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan nga ay kamatayan. Yun din ang sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 3, verse 23. The wages of sin is death. So, i-carry over natin itong first lecture dahil yung mga Hebrew words na Mara, Sarar, yun pa rin ang mga pag-aaralan natin. So, for part 2, kung una, rebellion laban sa magulang, ang part 2 natin ay yung kaso na ang pagre-rebelde ay sa man of God or men of God. Ang case na ito na men of God, ang tinutukoy si Moses kasama si Aaron. At ang nagrebelde dito ay pag-aaralan natin. And may susundan tayong pattern sa mga susunod mula ngayon at sa mga susunod na lectures. At ang abbreviation na gagamitin natin ay yung ISIP. So para mag-isip tayo, ISIP. ISIP kasi I stands for identity. Sino yung mga rebelde sa ating topic na pag-aaralan. Number 2 S o kaya sins. Ano yung mga kasalanan? Ano yung kasalanan o mga kasalanan nung rebelde na in-identify? Number 3, another I, impact. Pagkatapos magrebelde, ano ang epekto nito doon sa renebeldehan? And then, ang panghuli, letter P, ano yung punishment? Ano ang naging konsekwensya ng pagre-rebelde? So, kung gagamitin natin itong pattern, bawat lecture, makikita natin ito, and makakabuo tayo ng theology. Kung laging may punishment ang pagre-rebelde, then may theology na ang rebellion, bilang isang kasalanan, hindi yung palalampasin ng Panginoon. Kaya sa bawat nagrebelde o nagtatangkang magrebelde, kawawa. Pagkat ang Panginoon sa kanyang mga salita, meron siyang provision. So in the meantime, kailangan mo nang suriin natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, bago tayo makabuo ng teolohiya o theology. So para sa topic natin na ito, ang main text natin ay Book of Numbers, lalo na ang chapter 16. So, ang gagawin natin dito, papakita ko muna sa inyo yung text, tatalakayin ko, and then sasagutin natin bawat isa yung abbreviation na ISIP. So, for first I, identity, sino-sino yung mga nagrebelde. Numbers chapter 16, verse 1,
verse 2, saka verse 5. Ang sabi po dito, now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan, and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men, and they rose up before Moses, and certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown, and he spake unto Korah and unto all his company. So itong 3 verses na ito, makikita ninyo yung mga pangalan ng nagrebelde. So para sa identity, hindi lang isang tao. At identified talaga dito kasi may mga pangalan. So ang pinaka-pinuno ng rebellion ay si Korah. At si Korah ay mula sa tribe of Levi. So isa siyang Levite. At kapag Levite ka, remember, ang Levite hindi yan pinamana ng Panginoon ng lupa kasi hiniwalay ng Panginoon Diyos ni Jehovah ang mga Levites para talagang mag-serve sila sa kanyang bahay. Tabernacle and then eventually temple. So ang mana ng mga Levites ay yung Panginoon mismo through tithes and offerings. And then may portion of land din sila pero hindi tulad ng mga ibang tribes. So kapag Levite ka, automatic yan ang mga lalaking Levite talagang in-appoint na sila ng Panginoon na sila yung maglilingkod. So initially makikita ninyo ang nagrebelde sa mga lingkod ng Diyos na si Moses and Aaron ay mga lingkod din ng Diyos. Okay? Nakuha niyo po? Ang Levites na sila Korah ay mga lingkod din ng Panginoon sa tabernacle. Maliban kay Korah, mayroon pong 3 pang pinangalangang lalaki, mga tatay, lahat itong tatay, na galing naman ito kay Reuben. So, galing kay Levi and kay Reuben. Si Reuben ang panganay na anak ni Israel, pangatlo si Levi. So, sino yung 3? Dathan, Abiram, saka si On. So, ang bumubuo ng rebellion ay si Korah at yung mga kasama niya na mga Levites and mga Reubenites. Maliban dito sa 2 tribes, mayroon pang iba silang recruit, took men. At sila ay nag-alsa laban kay Moses. So ang primary target nila si Moses. Secondary kasama si Aaron. Now, ilan yun? Yung mga na-recruit pa nila. Mga pinuno ko ito sa bawat tribes, umabot po ng 250 na mga princes ito. Ibig sabihin mga leaders ito ng tribes. Mga kilalang pangalan. Men of renown. So, punta tayo sa una, isip, identity, sino-sino. Korah and his company. Ibig sabihin, Korah and Levites, other Levites, Reubenites, D, Dathan, A, Abiram, and O, On. And then, may 250 tribe leaders, and then more. So, imagine ninyo na hindi ito bababa sa 250. So, marami-rami po itong company. Next na sasagutin natin is S. Ano yung mga kasalanan ng mga rebelde? Unang reference natin is number 16, verse 3 and 7. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron. So kasama si Aaron. And said unto them, ano yung sinabi nitong mga rebelde sa men of God? Remember, si Moses, pinili ni God. Plus si Aaron, na tagapagsalita ni Moses.
Hindi si Moses ang naglagay sa sarili niya doon, ang Diyos. Sabi ng mga rebelde, you take too much upon you, saying all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. So inakusahan ng mga rebelde na tinaas daw nitong dalawa ang kanilang mga sarili. Pare-pareho naman daw huli, pare-pareho naman daw parte ng congregation ng Diyos. So, ba't nyo tinataas ang sarili ninyo? Yun ang tingin nila, pero hindi yun ang totoo. Wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. Ye take too much upon you, ye sons of Levi. Okay? So, ang sinabi, hindi ito yung rebellion ang nagsabi, kundi si Moses, and then itong dalawa, si Aaron. So, in verse 7, ang in-identify dito, particularly, ay si Korah, the Levites. Why? Next slide, verses 9 and 10. Seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel had separated you from the congregation of Israel, to bring you near to himself, to do the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister unto them. And he had brought thee near to him, and all thy brethren, the sons of Levi, with thee. And seek ye the priesthood also? So, ito ang mga pananalita ng man of God, Moses, na nilalaman na hindi kayo nakontento, kayo Levites, iniwalay na nga kayo ng Panginoon para kayo mapalapit sa Kanya, sa Kanyang bahay, para kayo ang maglilingkod. Exclusively pati ang service na to. Sila lang, Levites lang. Tapos ngayon, gusto nyo pa yung priesthood. Remember, di ba, si Aaron, siya ang simula ng priesthood. Yung Aaronic priesthood. Si Aaron, din yung mga anak, yung mga sumunod na generation. Remember, si Moses, si Aaron, ay galing din sa Levi. So, pare-pareho sila, the Levites, pare-pareho sila separated, iniwalay ni God para talaga sa service sa Kanya. But, ang magkaibang o magkaiwalay na panawagan ng Panginoon kay Moses ay yung pamunuan ng congregation nga iligtas mula sa Egypt papunta doon sa pinangakong lupa ng Diyos o ibalik para maglingkod sa Panginoon. So, tingnan ninyo, same tribe, nagbanggaan. Kasi ang inaway ng mga Levites nila Korah ay kapulid lang naman nilang tribe. So, normal pala po yun na pwede ang away lang naman sa'yo ay galing mismo sa family mo o kaya ka-church mo. Nangyari na yan maraming beses. Karagdagan po ang reference, verse 11 naman and verse 12. For which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord. So, sabi ng man of God, hindi lang kayo nagtipon laban sa akin, kundi sa Panginoon mismo. And what is Aaron? That you murmur against him. So bakit pati si Aaron dinamay ninyo? And Moses sent to call Dathan and Abiram. Pinatawag naman sunod ni Moses si Dathan, si Abiram. And probably si On, kasi mga Reubenites sila. And ang problem, tingnan nyo, ang rebelde na puso, we will not come up, ayaw nila. So yung una lang na nakausap, yung pumunta lang kina Moses, kina Aaron, Levites, Kapo-Levite. Yung mga Reubenites, hindi sumunod. Ayaw nila.
For whatever reason, don't know, basta rebelde ang ginawa nila. Next reference, verses 13 and 14. Ano ulit ang sabi? Is it a small thing that thou hast brought us up out of a land that floweth with milk and honey to kill us in the wilderness? So ito yung yung rebelde. Inakusahan si Moses, yung man of God, na kaya pala dinala ninyo kami mula Egypt papuntang desyerto, up out of a land that flowed with milk and honey to kill us in the wilderness. So inakusahan sila Moses na para patayin daw sila sa desert. Except thou make thyself altogether a prince over us. Moreover, thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of fields and vineyards. When thou put out the eyes of this man, we will not come up. So, bakit ayaw ng Reubenites na sumama? Bitter na yung mga puso nila laban sa men of God. Kaya kapag bitter, nagkakaisip na ng mga masasama na hindi naman totoo. Gumagawa ng mga kwento at nagtatanim siya ng pagkakahati sa congregation at yung iba nadadaya, nakukumbinsi ng mga kasinungalingan. Kasi sa nag-aaral na ng Bible, alam natin na hindi yun ang intention ng God through kay Moses. Alam natin na si Moses sumusunod lang kay God. At kahit sumusunod, inisipan ng masama. Kaya ayaw sumunod ng Reubenites na ito kasi ang tingin nila, papatayin lang sila ni Moses. Ang tingin nila ay hindi naman mangyayari yung lupang ipinangako ang Panginoon. Hindi naman nila maaabot. So kaya ayaw. So tingnan ninyo, ang rebel, hindi nakikinig, ayaw maniwala, hindi lang yan sa tao, kundi sa salita ng Diyos. Next reference, verse 41. But on the morrow, all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, "Ye have killed the people of the Lord." So tingnan ninyo, nakumbinsi ba yung iba? Doon sa kinalat na chismis ng Reubenites and probably nila Korah din? Yes. Sabi dito, buong congregation na ang nagre-rebelde kina Moses and kay Aaron. Yung pagre-rebelde na may kasama ng maling akusasyon. So dyan sa mga text na yan, makikita ninyo kung ano yung kasalanan. Summarize natin. Sila ay mga proud, mayabang, and neglectful. Minaliit nila. Puno sila ng pagmamaliit. Sino yung minaliit nila? Una, minaliit nila ang salita ng Diyos na dinala ni Moses sa kanila o ni Aaron. Number 2, minaliit nila yung God's men, si Moses saka si Aaron. Dahil nga sa yabang. So, ang mayabang, nang mamaliit. And number 3, minaliit nila yung God's work. Kinalimutan nila yung miracle ni God para sila ay makalaya sa Egyptian rule. Kinalimutan nila kung paano niligtas ni God sila sa Red Sea na walang ibang taong nakagawa noon, kundi kababalagan ng God yun. Kinalimutan nila yun. Kinalimutan nila yung provision ni God sa desert na may tubig sila at mayroon silang kinakain. Ang mana, ang quail. So, tingnan nyo, pag mayabang, ang may isip lang lagi ay sarili. Kinakalimutan yung mga mahalagang bagay. Kaya,
nagre-rebelde. Kung hindi mo kinakalimutan, hindi ka magre-rebelde. So kung iniisip lagi natin ang mga gawa ng Panginoon sa ating buhay, hindi tayo magre-rebelde sa Kanya. Kung iniisip natin yung pagpapagal sa atin ng mga lingkod ng Diyos, hindi tayo magiging bitter laban sa lingkod ng Diyos. So, yung mga nawala na sa church, kaya nawala kasi nagrebelde at ang problem, mas mahal ang sarili kaysa sa salita ng Diyos at mas mahal ang sarili kaysa sa nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya kapag nasaktan yung mali na puso, so lalayas. At minsan, nagdadamay pa ng iba. At may mga lumalabas sa bibig na mapait, dahil sa mapait yung puso, so yung lalabas sa bibig, mapait din. So nasagot na natin yung I and S. Ikalawang I. Ano ang impact nitong pagre-rebelde nila Korah? Ano ang impact? Reference, number 16, verse 4, 15, and 21. And when Moses heard it, he fell upon his face. And Moses was very wroth, and said unto the Lord, respect not thou their offering. I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them. So, ano ang nangyari kay Moses? Matapos siya makita yung mga rebelde, yung congregation, na pagkatapos ng mga sakripisyo niya, ano na lang ang tingin nila kay Moses, mamamatay tao. So, bumagsak si Moses. Ang tanda na ni Moses ngayon, that time. Remember po. So, si Moses dito nasa 120, almost 120. Mahina ng katawan. So, napuno siya ng galit. So, yun, discouragement sa man of God. Faithful yung man of God. Tapos, ang igaganti ng mga tao ay rebellion, kasalanan. So, normal lang, magagalit. Tao eh. Number 2, makikita ninyo, rineject niya kahit yung offering nitong mga rebelde. But at the same time, hindi niya dinaan sa dahas. Hindi niya sinaktan. So, tingnan nyo, hindi niya pinatulan yung mga tao. Yung kabigatan ni Moses, dinala niya sa Panginoon. Nag-pray siya, Panginoon. Panginoon, huwag mong tanggapin ang kanilang mga offering. Mali ang mga puso nila. Tingnan nyo, mahalaga talaga yung pananampalataya, yung tamang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit marunong ka, may talento ka, marunong kang tumugtog, marunong kang umawit, marunong ka ng magpaawit, pero kung mali ang puso, yan, tingnan nyo. Nalala nyo si Cain, wala siyang pananampalataya, kaya kahit nagbigay ng offering, hindi tinanggap ng Panginoon. At ebidensya na rebelde siya kasi galit na galit siya at napatay niya yung kapatid niya si Abel. So, ito yung impact po doon sa man of God. Pinanghinaan talaga yung man of God, pero hindi naman umabot sa punto na nagrebelde din yung man of God. Hindi, dahil tama ang puso niya. So, hindi niya tinanggap. At ito pa ang sabi niya. Sabi ng Panginoon naman ito, verse 21, separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. So, hindi lang po si Moses ang na-offend, nag-grieve. Okay? Ang Panginoon Jehovah din. Kaya sabi ng Panginoon kina Moses at sa iba na tribes, yung hindi naman talaga involved sa rebellion, umiwalay kayo sa mga rebelding ito.
So tingnan nyo, nagtuturo ba ang Panginoon ng separation as early as Torah period? Yes, may separation agad. Kanino dapat daw humiwalay, sabi ng Panginoon? Dun sa mga rebelde. Ano ang rebelde? Yung ang puso mali, mapait. Yung mga tumalikod sa Diyos, sa lingkod ng Diyos, sa mga magulang. Alala ninyo yung unang lecture, ang mga ebidensya ng kanilang pagre-rebelde is hindi nila mapigilan ang kanilang sarili sa mga maling gawa. Tulad ng nawalan sila ng kontrol sa pag-iinom ng alak. Nawalan sila ng kontrol sa pagkain. Na ayon sa batas, hindi lahat pwedeng kainin kasi may mga pagkain marumi. Another reference, sabi po sa verse 24, continuation, sabi ng Panginoon, speak unto the congregation, saying, get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan and Abiram, and he spake unto the congregation, saying, depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. So, ang Panginoon mismo nag-confirm, wicked itong mga rebelde. Ang Panginoon mismo nagsabi na sila ay mga nasa kasalanan. Hindi lang isang kasalanan, kundi plural. Kaya, ano ang utos ng Panginoon sa iba? May walay kayo. Hindi huwag niyong hawakan yung mga gamit nila. Touch nothing. So, ang paghiwalay, ayaw mong ma-involve ka sa mga masasama. Baka kayo madamay din pa. So, summarize natin. Impact ay identity, si Korah at ang iba pa. S, kasalanan, kayabangan ng puso at yung pagmamaliit nila sa lingkod ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa mga gawa ng Diyos. I, impact. Pareho po si God and si Moses na discourage. Bumagsak ang katawan ni Moses, ang kanyang puso, lungkot na lungkot, probably naiyak. Number 2, the man of God, emoji is man of God, hiningi niya sa Diyos na parusahan ng mga rebelde. Na huwag tanggapin ng Diyos ang kanilang mga offerings at sila ay parusahan. At pareho po sila, si God, si Moses nag-agree. Si God na nagsabi kay Moses na utusan silang umiwalay. Si Moses sumunod kay God, nasabihan ng mga taong umiwalay. So pareho sila, nag-agree na kailangan umiwalay sa mga ganitong uri ng tao. So lalo na sa mga baguhan sa Bible, command po yan ng Panginoon. Ang biblical separation is ang paghiwalay sa mga kasalanan at sa mga taong nananatili sa mga kasalanan. So, nasagot na natin ang ISI. Doon na tayo sa last. Letter P, anong punishment? Reference, verse 31 to 33. And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder, that was under them, and the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods, they and all that appertained to them, went down alive into the pit. And the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. Ano yung unang kababalaghan kung paano pinarusahan ni God? Sina Korah, ang ibang Levites, si Dathan, Abiram, si On, ang ibang Reubenites. Ang tribe leaders na 250 at ang iba pa. Kababalagan po talaga ito dahil bumukas nagkaroon ng crack ang lupa bigla. Gumalaw yung lupa para maging bibig na bumuka. At nahulog
yung mga rebelde, kasama yung kanilang mga kabayan. Ibig sabihin, pamilya po ito. Ibig sabihin ito, kaisa nila Korah, yung misis at yung mga anak sa pagre-rebelde. Kaya yung lahat ng yaman nila kasama sa nasira. Imagine ninyo ito, kinain sila ng buhay. Pagkatapos makashoot doon lahat, sumarado na yung lupa. So malinaw po ito na hindi ito natural calamity. Talagang mayroon nitong nag-switch na ang God at nag-open ng lupa at talagang nahulog sila. So kaya kahit hindi rebelde pero nakisama doon, kung bumuka ang lupa, kasama doon. Kaya ang sabi ng Panginoon, humiwalay kayo. Kasi paparusahan ko sila. So yan ang una. Next, sabi dito sa verse 29, if these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord, so verse 35, then the Lord had not sent me. And there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. So sila Korah, ang mga kasama niya, namatay, bumuka ang lupa through the, pwede natin gamitin, earthquake. Kaya lang earthquake na control ni God. Yung 250 po, namatay naman, apoy. Galing sa Panginoon na apoy. So, kinain ng apoy. Yung una, kinain ng lupa. Ito naman kinain ng apoy. Ito yung mga leaders. So, kaya sabi dito, hindi ito mga common death. Mga supernatural death ito. Kasi kung common death, hindi makukumbinsi ang mga tao na talagang prophet ng Diyos si Moses. So, hindi natin yan makikita ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero noon nangyari ito, tunay. Kaya sa mga mananampalataya, paniwalaan ninyo ang salita ng Diyos. Na ang mga salita ng Diyos noon, mahalaga pa rin. Lalo na ngayon. Yan ang ikalawang uri ng parusa. Apoy. So, anong una? Lupa, sunod apoy. Next reference, 46 and 49. And Moses said unto Aaron, take a censer, put fire therein from off the altar, put on incense, and go quickly unto the congregation, and make an atonement for them. For there is wrath gone out from the Lord. The plague is begun. Now they that died in the plague were 14,700. Ito na yung sinasabi kong more na mga nagrebelde from the congregation of Israel. So, yung una namatay, kinain ng lupa. Yung iba naman namatay, kinain ng apoy. Ito naman sunod. Kinain siya ng may plague. So, yung plague na ito ay nag-cause para mamatay ang 14,700. So, may tatlong pinagmulan ng parusa. In summary, lahat ito supernatural deaths. Para patunayan ng Panginoon sa kanila, si Moses, ako naglagay sa kanya. Hindi saya. Kaya huwag niyong mamalitin yan. Dahil papatunayan ko sa inyo, napaparusahan ko yung mga rebelde para makita ninyo na si Moses ay propeta ko. So, paano ang punishments? Kinain ng buhay sa lupa, sa pamamagitan ng apoy, sa pamamagitan ng salot. Kung ano man ang salot, hindi malinaw, pero most likely,
nagkaroon ng taggutom at nagkamatay. O kaya ang isang posibilidad, sakit na kumalat doon sa congregation. So yun ang tawag ngayon sa atin eventually viral o airborne na sakit. Kaya madali siyang may pasa from one person to another. So pag tinotal mo yun, 14,700 plus 250, talagang aabot siya na 15,000 kasi sila Cora pa. So tingnan niya, instant. Dahil lang sa isang beses na pagre-rebelde, pinakita ng Panginoon, 15,000. Kung hindi nakinig yung iba, then mas marami pa. Siguro itong 15,000, ito yung mga hindi nakinig na nakisawsaw sa rebellion o kaya hindi nakinig na humiwalay. So, i-summarize natin, isip, ang identity ng rebelde, si Cora, at ang iba pa. Since, yung maling akusasyon dahil sa mga mayayabang, dahil sa minamaliit ang lingkod ng Diyos, maling akusasyon laban sa mga lingkod ng Diyos, at yung pagmamaliit sa kanila. Impact, kalungkutan sa lingkod ng Diyos, tinanggihan sila ng Diyos at ng lingkod ng Diyos, at pinahiwalay sila para, letter B, parusahan ng Diyos. Anong uri ng kaparusahan? Supernatural deaths. Ibig sabihin nito, namatay sila dahil sa Panginoon Diyos. Galit ng Diyos sa kanila. So yan po ang lecture number 2. At mula po ngayon ay mag-iwan na ako sa inyo ng assignment. So para po sa susunod, before the lecture 3, yung mga na-assign na magbigay ng ulat ay ito po. Assignment para kay Ariel. So ang gagawin mo, Brother Ariel, pangalanan mo ang mga nagrebelde mula sa taon na nag-join ka sa church. Sino ang mga kakilala mo? Sa lahat ng churches natin, pangalanan mo sila. So name, and then ano yung dahilan ng pagre-rebelde sa pagkakaalam mo. So, isasubmit mo ito na through a testimony para marinig lalo na ng mga baguhan. Now, biblical bang pangalanan? Lalo na sa mga nagque-question na, ay, grabe naman niya pinapangalanan. Ito po ang tanong ko sa inyo sa lecture na ito. Pinangalanan ba at pinasulat ba ng Panginoon ang mga rebelde? Ngayon. So, kung natuto, then, susunod tayo dito. So, assignment para kay Brother Ariel ay, sino-sino yung mga rebelde, identify mo din. Remember yung isip na abbreviation? Pangalanan mo, ano yung naalala mo? So, importante ito, Brother Ariel, para marinig ng mga baguhan. Para kay Brother Randy. Brother Randy, pagbulay-bulayan mo kapatid, ang buhay mo, kung mula nang ikaw ay naging kaanib ng church, naligtas at nabaptize, meron mo pangyayari sa iyo na nagrebelde ka na or muntik ka na pong magrebelde. At maaari po bang ikwento mo ito? At yung pagre-rebelde na tinutukoy ko ay yung pagre-rebelde sa pastor. So kung nangyari na to sa buong taon mo na ikaw ay miyembro, ikwento mo rin bakit, ano yung naging problema mo, ano yung naging problema mo sa man of God. Gayahin mo yung sila Cora, kung paano pina-present ng Bible. Pagkatapos, kwento mo rin kung ano yung naging kasalanan mo, ano yung naging epekto nito doon sa pastor, at kung meron bang naging parusa sa iyo ang Panginoon. Ngayon, kung never ka naman na nagrebelde,
Pero meron ba, nangunti ka na mag-rebelde? So yun na lang ikwento mo. So, maganda po itong testimony, pakinggan sa hapon. Diba? Hindi po ito para ipahiya ka, brother, kasi di ba kaya tayo nag-aaral ng Word of God? Una, para i-apply sa sarili natin. So ituring mo ito na yung lecture, pagkatapos mong marinig, maunawaan, hindi pagbulay-bulayan mo. Okay? Ngayon, kung wala talaga ang beses, never kang nagrebelde, never na nasira ang puso mo, pwede naman siguro tanungin mo yung iba, interviewin mo. Okay? Number 3, para kay Sister Rose. Sister Rose, pareho po ang assignment mo kay Brother Randy. Pareho ang tanong, pareho ang gagawin ninyo. Brother Randy, Sister Rose. At ang panghuling assignment, para naman kay Erica, Sister Erica, interviewin mo po ang mga pastors at i-report mo kung ano yung kinalabasan ng interview mo. Ang itatanong mo sa kanila is, paano po apekto sa iyo ang pagre-rebelde ng mga dating miyembro? Isama mo na, kapatid, ang mga asawa ng mga pastors, kasi tuwing nagre-rebelde ng miyembro, alam na po yan ng mga misis namin. So, sa case namin, since nandito kami, i-chat mo na lang kami. Pero maghihintay kami kung yung contact mo kami. So, tingnan nyo si Brother Ariel, application ito ng identity. Si Brother Randy, si Sister Rose, application ito ng S, sins. Kasama din yung punishment, kung meron. And then, si Sister Erica, application ito ng second I, impact. So, kayong apat, sana ikwento ninyo ito sa testimony time, o di makabuluhan po ang ating maririnig. Sigurado po, pagpapala yan. Okay, so exciting po ang lectures na. Ano? Huwag mag-alala yung mga hindi pa nabigyan na assignment. Sa susunod kayo, abangan na susunod. Purihin ang Panginoon. So, dito muna po magtatapos ang Rebellion series. Ipagpapatuloy ito. At panalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat sa kalakasan sa inyong lingkod. Gamitin niyo po ito para patatagin ang mga churches, mga tagapakinig. Bigyan niyo ng lakas ang mga nabigyan ng assignments. Magawa nila ito para sa iyo. At ang mga patutuo po maging pagpapala din sa iba. Sa ngalan ni Jesus, Amen.